Ayun no, isang napakagandang araw na naman dito sa Calgary, Alberta, Canada na kung saan, ayun na, umulan na ng snow. Nag-snow na kahapon, kagabi. Pero labas yung araw ngayon, mapapansin nyo, actually, pa-sunset na. So, napakaganda ng araw. Hindi naman siya as in sobrang lamig talaga. But something siya na wala na hindi na kaya. Hindi nakakayanin ng simpleng jacket lang. Simpleng hoodie. Kailangan mo nang mag-winter jacket. Anyway, it's a beautiful day dito sa Canada and syempre maganda rin yung ating mapag-uusapan para sakto, 'di ba? At dahil nga winter na dito sa Canada, well, mahirap maghanap ng outdoor na kung saan pwede tayong makapag-film kasi nga lahat ng bench, lahat ng mahanap kong tables, punong-puno ng snow. Maswerte ako, merong isang dito, bench na kung saan hindi masyadong mas-snow. Ayun, at least makakapag-create tayo ng film ngayong araw. At syempre, meron na naman tayong isang napakagandang mapag-uusapan ngayong araw. Somewhat nababagay talaga siya sa weather ngayon. Ngayon, bakit nga ba may mga taong nagiging cold na sa isang relasyon? Napakagandang topic naman yan. So, una sa lahat, ang ganda nung araw, yun bang natural light na tinatawag. So, saktong-sakto siya sa tama sa noo ko. Pasensya na kung medyo maliwanag, ayun no, napakaganda lang talaga. Ito yung isang issue dito sa Canada tuwing winter na hindi ka na talaga makakapaglibot pa masyado sa labas kasi nga limited na lang yung pwede mong puntahang lugar. Tapos, sobrang challenging din yung mag-drive sa labas. Kasi nga may snow, madulas yung daan, limited lang yung time mo sa labas. Sobrang lamig. Ngayong araw nga medyo okay, labas yung araw. Pero kadalasan, yung bang gray talaga, natatakpan siya ng mga ulap, napaka-gloomy lang niya. Yun yung isang issue talaga kapag winter. So, ayun, instant, para kang nag-vape, no? Anyway, balik tayo sa topic. Sa relationship kasi, hindi mo siya, yung sinasabi nila na kaya naging cold sa'yo kasi naging hot na siya sa iba. Yun ba yun? Ewan pero sa akin, hindi natin alam Pwedeng ngayon, sobrang sweet nyo pa, ang dami nyong memories together, and sobrang genuine pa ng connection nyo. Hindi mo alam yung mangyayari next month, next year, diba? Next 2 years, baka nga hindi na kayo at that point. And yun yung madalas mangyari kapag naging cold na kayo sa isa't isa. Kaso, paano nga ba maiiwasan ito? Ngayon, kapag naging cold na yung kapartner mo, edi mag-jacket ka na lang. Yun na yun. Ayun nga ang hirap minsan ma-predict yung isang tao, 'di ba? Hindi mo naman alam yung magiging decision niya. So sa akin, instead na hanapin mo kung paano nga ba maiiwasan na maging cold na yung kapartner mo, well, but hindi na lang, ikaw na lang itong mag-adjust. Yun bang kapag napapansin mo ng cold na siya sa'yo, tanungin mo na. Diba? Maging ready ka rin sa isasagot niya sa'yo. Like, yo, bakit ganito? Bakit ganyan? Late na yung mga text mo. Madalang na rin tayong lumalabas together. Wala na tayong fun memories and genuine connection. Anong nangyayari? Bakit nagiging cold ka na sa akin? At that point, baka malaman mo na ang dahilan is ikaw lang din pala. Alam mo yun? So, sa akin, iba't ibang rason kung bakit nagiging cold yung isang tao sa isang relationship. Yun din, no? Baka yun din minsan yung dahilan. Tayo lang din Kaya nagiging, yun bang nagkakaroon na talaga yung distansya? Palayo na lang palayo yung feelings nyo sa isa't isa to the point na may araw ng kahit hindi kayo mag-usap, hindi kayo magkita, okay lang. Syempre, ano nga ba yung magiging ending niya bandang huli? Ayun na, break up na kayo, 'di ba? Magiging cold kayong ganyan. Wala nang sweetness, wala nang spark sa relationship. Kaya pwede mong gawin lahat as a lalaki, as a babae sa isang relationship. Pero kung yung kapartner mo talaga nag-decide na siya na, you know what, hindi na ako mag-effort pa, hindi na ako magiging sweet pa sa kapartner ko, kumbaga yun na yun, yoko na. Parang ganun. Kahit nagginawa mo lahat as a partner, kung ganun yung mentality ng kapartner mo, ayaw na niya. May mga gustong magstay, meron din yung gustong umalis. Sa akin,
Gaya ng sabi ko kanina, pwedeng gawin mo lahat. 100% maging loyal, faithful, maging sweet ka sa kapartner mo, i-text mo siya ng good morning, good night text araw-araw. Pwedeng hindi pa rin talaga siya magstay sa'yo, alam mo yun? Pwedeng maging cold pa rin siya sa'yo. Pwedeng gusto pa rin niya talagang umalis, alam mo yun? Baliwala kung yung gagawin mo is yun bang ikikip mo yung tao na gusto na talagang umalis. It doesn't make sense eh. Ang sabi nga nila is love must be free, right? Hindi dapat yung nakakulong yung kapartner mo. Kung gusto niyang umalis, then guess what? Palayain mo na lang. Kesa naman yung ikaw tong naghahabol na lang always, ginagawa mo lahat para lang makip siya, 'di ba? And then in return, hindi naman niya kayang gawin sa'yo yung efforts, sacrifices, yung love na kaya mong ibigay, 'di ba? Then it doesn't make sense. Pero may mga ganun na, 'di ba? May mga ganung klaseng relationship na kahit hindi na nga maayos yung turing sa kanya, andun pa rin siya. Ganyan siguro niya kamahal yung taong to. Kahit na toxic na yung kapartner niya, kahit na ang dami na niyang lies and sobrang red flag niya ganyan, hindi pa rin niya kayang umalis for whatever reason. May ganun. So sa akin, once na naging cold na yung karelasyon mo, guess what? Pwedeng ikaw siguro yung dahilan, pwedeng siya, but at the same time, kung gusto niyang umalis, palayain mo na lang. Yun na yun. Anyway, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, actually, napofrozen na yung kamay ko. Mamaya magiging solid ice na siya. And tatapusin na natin yung video to bago pa maging frozen tong katawan ko. So hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, see you next time. Shuk!